Hi mga ka-life at mga ka-dreams! Ang topic natin ngayon ay mula sa katanungan ng isang followers. Napanaginipan ko po na nasa isa akong handaan at maraming pagkain, maraming tao at may nagpe-perform at sobrang saya ko habang nakikipag-party sa kanila at talagang na-enjoy ko yung moment ng gabing yon. Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Well, marami tayong isineselebrate na gathering. Although hindi mo naman nabanggit kung ano yung celebration sa dream mo, ay isa-isa nating i-interpret ang mga occasion na meron tayo. At lahat ng ito ay mayroong kanya-kanyang kahulugan. Kung ang napanaginipan mo ay isang birthday party, ito ay strong sign na ikaw ay makakatanggap ng kabayaran sa iyong mga pagsisikap at lahat ng effort mo na ginawa sa iyong pagtatrabaho. Kung yung birthday party naman ginanap sa bahay ng iyong kaibigan, ito ay nagpapahiwatig ng mga magagandang bagay na maaaring mangyari sa iyong life. Pero kung yung celebration sa friend mo ay boring, ito ay nagpapakita na ang iyong kaibigan ay maaari kang i-down sa mga darating na araw. Isa itong pagpapaalala. At kung ikaw naman ang mismong may birthday, ito nagre-represent ng panibagong kapalaran, panibagong buhay. Ito ay nare-relate sa event, sa real life. Best time para magpatuloy sa life, para sa iyong personal development, psychological growth at syempre ang iyong spiritual growth. Kung ang birthday party mo naman ay napakabongga, ibig sabihin nito marami kang friends at maraming nagmamahal sa iyo. Ang susunod natin ay ang kasalan. Kung isang kasalan ang napanaginipan mo, ito ay sumisimbolo ng pinakamaligayang love life mo. Dahil ayon kay Miller's Guild, kung gusto mong ma-enjoy yung pangarap mong kasal, syempre aasawahin mo yung mahal na mahal mo talaga. Kung ikaw yung kinakasal, ito ay nagre-represent ng commitment at pakikipagkaisa. Kung ikaw naman ay single at nakapanaginip ka ng ikinakasal ka, ibig sabihin, may kakatup na sa puso mo. Woo! Kung ikaw naman ay may asawa na at napanaginipan mo na ikinakasal ka, ibig sabihin ito, posibleng hindi ka maligaya sa iyong married life. Kaya't mas makabubuting pag-aralan niyong mabuti kung ano ang kakulangan niyo sa isa't isa. Ayusin ang relationship status at ayusin kung ano man ang naging problema. Kung sa panaginip mo naman ay kinasal ka or kinakasal ka sa isang stranger, ibig sabihin, hindi ka komportable. Yung pakiramdam na pinilit ka sa hindi mo gusto upang humarap sa isang situation na hindi naman talaga nararapat. Hindi lang sa love life, kung hindi sa ibang aspeto ng iyong life. At alam niyo ba, na 50% ng mga tao na papanaginipan natin ay stranger o hindi natin kilala or mga taong hindi familiar sa atin. Dahil ayon sa psychology study, kalimitan sa mga stranger na to ay lalaki. Dahil ito raw ay nagpapakita ng sinasabing code para sa aggressive impulses na pinaprocess ng memory. Or, ang masasabi ko, weird talaga. Pero okay na yan, basta stranger. Sila palagi talaga yung bumibida sa ating panaginip. At wala tayong magagawa dun, basta harmless naman sila. Kung ang napanaginipan mo naman ay royal wedding, syempre bonggacious yan. Ito ay nagpapahiwatig ng tumataas mong self-confidence. Ito ay magandang pangitain rin ng pagsasaya, ng kaligayahan, at ng kabataan. Ika nga, forever young. Woo! Ang dream na ito ay isang premonition sa isang napaka-importanting bagay
na matatanggap mo. Kasama na dito ang loyalty, generosity, protection, at karangalan. Siguro mga award to, no? Next occasion naman na common sa mga Catholic at pagdiriwang sa kani-kanilang mga saint, piyesta. Ang panaginip na ganito ay nagpapahiwatig na kailangan hindi ka mawala sa diskarte mo. Yakapin mo ang kaligayahan o i-celebrate mo yung achievement na natatanggap mo. Social connection sa community, makikihalubilo para mag-share ng anumang mga idea para sa magagandang projects. Makabuluhang pakikisalamuha para sa magagandang hangarin na makatutulong sa iyong kapwa, sa iyong kapaligiran. Ibig sabihin din ito na kailangan mong i-appreciate yung mga maliliit na bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Ika nga, live life to the fullest. Yung subconscious mo dito ay nagsasabi sa'yo na mag-relax ka at mag-enjoy sa life, ang kagandahan ng life, dahil siguro na sosobrahan ka na sa pagod, sa stress, at kung marami kang obligations. Or kung ikaw naman ay malayo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, ang ibig sabihin ng panaginip mong ito ay kailangan mo na uling makipag-reconnect sa kanila. Nagpapahiwatig rin ito na kailangan mo nang lumaya sa mga bagay na pumipigil sa'yo para mabago yung takbo ng buhay mo at maranasan mo ang tunay na kaligayahan. Maging open ka sa mga bagong experiences, hindi yun nakastuck ka lang sa araw-araw na ginagawa mong routine. Next naman ay binyagan. Kung napanaginipan mo ito, nagre-represent ito ng renewal o pagbabago. Paglilinis ng iyong sarili mula sa iyong mga pagkakasala. Pag-aalis ng mga negative sa life mo. Pagpapahiwatig ito na may mga kailangan kang itamang mali na nagawa mo sa iyong nakaraan. Kailangan mo ng pagbabago, kailangan mo magsimula muli sa maayos na paraan, at ito ay maaaring isang calling kung hindi ka pa nababaptize, kailangan mo ng mabinyagan. Well, ang lahat ng interpretation na ito ay naaayon lamang sa kung ano ang sitwasyon mo, kung alin ka sa mga ito, or kung sino ka sa kanila. Ilan lamang to sa mga interpretation dahil ito lamang yung malimit na okasyon na may kainan. No, 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 no. Kasi naman, ang sarap pumunta sa mga ganitong event lalo may pa-Sharon. No, no, no. Joke lang No, ba? no, no, no. Ito kasi yung event na kalimitan, puro family ang makikita mo, or mga friendship, or mga kakilala. Kasi traditional na ito sa atin eh. So meaning, kapag pinaginipan mo ang mga ito, it's a good sign. Dahil kasi ito, puro happiness eh. Pag pupunta ka sa mga event na to, aminin natin na nag-i-enjoy naman talaga tayo. At kung hindi tayo nag-i-enjoy, of course, negative talaga yan. Kaya nga stay positive tayo para walang uwang yung negative para sa atin. Dahil para sa akin, kayo ang isa sa mga positive sa life ko. Lalo na kapag patuloy niyo akong sinusuportahan. Kaya naman palagi talaga akong thankful kapag na-watch niyo lagi ang aking videos. Dahil nga ni-subscribe niyo ko, pina-follow niyo ko, syempre, nilalike niyo rin at sinishare ang aking video. Kaya muli, thank you very much. At God bless, ingat tayo palagi. Bye!